Hi guys! Welcome back to my channel. And sa mga bago pa lang sa aking channel, no? Huwag niyo kalimutang i-support ang aking channel. Please like, comment, and subscribe. Pwede niyo rin pong i-share kung nakatulong ang video sa inyo. So sa video po na ito ay pag-uusapan naman natin or i-share ko sa inyo yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa Canada. So, last video, nag-share ako ng personal experience ko, ng mga bagay na nagustuhan ko dito. At sa video naman na ito ay i-share ko yung mga hindi ko nagustuhan or hindi ko nagugustuhan dito sa Canada. So, let's start. So, yung pinakauna talaga na pumasok or sumagi sa isip ko na hindi ko nagustuhan dito sa Canada is, syempre, yung cost of living. Yan. So, napakataas talaga ng cost of living dito. Especially yung when it comes to their housing rent. Yung rental dito and monthly bill natin sa bahay ay napakalaki. No? So, personally, dito sa bahay na tinutuloyan ko ngayon, nasa 900 cut siya dati. No, which is like 36,000 pesos a month yung bayad natin doon. Although nakipag-swap na ako ng kwarto ngayon, so bumaba siya, nasa 750 na kad na lang, pero still mataas pa rin. Mahal ang cost of living dito. Dahil siguro ito sa volume ng tao na pumupunta sa Canada, volume ng immigrants. That's why bumaba yung supply or yung sabihin natin housing ng Canada, at tumaas naman ngayon yung demand, kaya tumaas yung presyo. So yun yung isang dahilan doon. So maraming nagka-Canada pero yung bahay nila hindi nila kayang masabayan yung need ng housing, kaya naman mataas talaga yung renta ng bahay, especially dito sa Ontario, no? Depende din yan sa lugar. So dito sa Ontario, mataas talaga. Dito sa Sudbury, especially sa mga big cities, sa Toronto or sa ibang province like Vancouver. So may mga kakilala din tayo doon at yun nga, mas mahal pa yung renta nila doon. And then, dahil doon sa mga renta na yun, napipilitan yung iba na mag-double or triple job. So yun. And then, kasama sa mataas na cost of living yung mataas na presyo din ng mga bilihin. Groceries dito, medyo talagang mataas ang presyo, hindi tulad sa atin. Although sa Pilipinas mataas na rin, advantage lang naman dito. Although we're talking about the mga hindi ko nagustuhan or like disadvantages. Ang advantage lang naman dito is kaya mong kitain yung mga kailangan mo. Kaya mong kumita at i-provide yung mga kailangan mo dito. Hindi tulad naman sa atin, yun nga, hindi natin maiwasan mag-compare na medyo mababa talaga yung sahod natin sa Pilipinas. So, mataas ang cost of living, mataas ang renta ng bahay, mahal ang mga bilihin. And pangalawa, na hindi ko nagustuhan, no? So, una, mataas ang cost of living. Pangalawa, extreme weather. So, isa sa mga hindi ko talaga nagustuhan din dito is yung winter. Kasi napakalamig, guys. Isipin nyo na lang na nasa loob kayo ng freezer. Pag binuksan nyo yung freezer, papasok nyo yung kamay nyo or sabihin natin ulo nyo. Ganon kalamig, especially kapag ka-winter na talaga, mahirap lumabas ng hindi kidoble-doble yung suot mo. So, medyo uncomfortable siya kapag nagsuot ka ng patong-patong na damit, pants. Pero kailangan mong gawin dahil pag di mo ginawa yun, ilalamigin ka. Dahil doon, medyo mahirap lumabas, maglakad sa labas, madulas, hindi masyadong safe. Ayan. So, napaka-extreme ng weather nila dito. At saka within a day, pwedeng magbago yung weather. Kumbaga, umaga, maaraw, pagdating ng tanghali, uulan, pagdating ng ilang oras, biglang mag-snow,
tapos babalik sa araw, gano'n, hindi mo masabi. Napaka-unpredictable ng weather nila dito. And then next, so far, pag-stay ko dito, siguro talagang work dito. Kailangan mong mag-work. Hindi tulad dyan sa atin na kaya mong mabuhay kahit wala kang work. Magtanim ka lang dyan sa bakuran mo. Magbenta ka ng something. Kaya mo na dito, hindi. Marami kang bills na kailangan bayaran. So, mag-start yan nga dun sa bahay. Yung iba kasing bahay na rental, hindi pa kasama yung hydro, hindi pa kasama yung electricity, wifi, tapos meron ka pang data sa cellphone mo, cellphone bill. Tapos kung kumuha ka ng sasakyan, kasi basic needs naman talaga yung sasakyan dito. Especially dun sa mga may pamilya na, pero ako personally hindi pa ako kumukuha, no? Bike lang yung ginagamit ko ngayon dahil merong insurance din yon. Monthly ang insurance ng sasakyan dito. Bukod pa yung maintenance mo doon, yung pinambili mo ng sasakyan. At kung brand new man yan, so mas malaki yung expenses mo. Hindi mo maiwasan. Ayun, ano pa ba? Yun nga, work. So, marami ako nakikita dito na tumanda na at nagtatrabaho pa rin. Although, hindi ko ito naisama dun sa naunang vlog ko, which is yung advantage naman sana ito na kahit matanda ka na, kung kaya mo pang magtrabaho, pwede ka magtrabaho dito sa Canada. Pero, nakikita ko rin yun na isang disadvantage kasi kailangan mong magtrabaho kahit may pension ka na kasi hindi sapat yung pension mo para matustusan yung pamumuhay mo. So parang napipilitan lang din yung mga senior citizen na magtrabaho dito kasi nga kung hindi sila magtrabaho hindi sila mabubuhay. Hindi nila kaya i-sustain yung way of living kumbaga dito. So kailangan mong mag-work. Sabi nga ng mga katrabaho, we work until we die. So yun. Yung mga napansin ko dito na disadvantage. And then marami ako nabanggit about dun sa magaganda na nakita ko dito. Pero syempre meron din hindi magaganda. And isa na doon yung siguro tulad ng mga nasasabi ng mga ibang vlogger or mga napapanood ko na mga luma or matagal na sa Canada na bumaba na talaga yung quality of life dito sa Canada. Maraming rason syempre. So may economic reasons, mayroon ding mga immigrants. So sa immigrants naman, ang nagiging dahilan doon is maraming immigrant dito ang nakakarating sa Canada na dala-dala nila yung mga hindi magagandang gawain galing dun sa mga bansa nila. So na-experience ko yan personally at nakikita ko rin sa ibang mga lahi. So hindi talaga maiwasan, no? So, yung sabi ko sa unang video na napakabait ng mga Canadian, napaka-respeto sila sa kapwa nila. Yung ibang immigrants, hindi. Unfortunately, maraming mga ganun. At dala-dala nila dito yon yung mga hindi magaganda. Kaya bumababa yung quality of life na sinasabi dahil sa mga traits ng mga immigrants na gano'n, na unfiltered, kumbaga na hindi na rin kayang makontrol ng Canada. So far yun lang naman, no? So ang number one talaga na sumagi sa akin dito is pataas ang cost of living, napaka-extreme ng weather dito, work. And then isa pa dito, libre nga yung mga yung mga health benefits nila, pero yun nga, kailangan mong pumila para mag-avail. Kung naka-appointment ka man o hindi, kailangan mo pa rin maghintay. So ganun talaga, no? Take it or leave it, talagang ganun. Kailangan natin maghintay sa pila dahil shortage din sila sa mga workers na nagpo-provide ng mga healthcare. So yun lang naman guys ang nakikita kong hindi maganda dito. The rest naman is okay naman. So yung mga nagbabalak mag-apply pala dito, no, maraming pathway na pwede nyo i-take. Pero ang pinakamagandang pathway para sa akin, para hindi rin kumastos na malaki, is yung
pagiging temporary foreign worker nyo, gamitin yung experience ninyo. Especially yung mga may experience sa skills or sa trained industry. So yun lang guys, ingat kayong lahat and ciao!